Nako, hindi talaga sumipot mga kabida. Ito pong mga government officials po natin, lalong-lalo na po itong nasa executive department. Dito ho sa Senate inquiry, pangalawang Senate inquiry po mga kabida, may kaugnayan po doon ho sa questionabling paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. As expected, nagpadala po ng sulat, ito pong si E.S. Lucas Bersamin, kay Senator Chis Escudero at kay Senator Amy Marcos na hindi ho makakadalo yung mga opisyal po ng Executive Department. Bakit? Kasi ho, may dalawang grounds po silang binanggit mga kabida. Unang-una, yung executive privilege at yung pangalawa po, ito pong sub judice rule, Kasi ho, meron daw 4 na mga pending petitions na nasa Korte Suprema po ngayon, in connection doon ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, panoorin natin mga kabida kung ano po yung nangyari po sa Senado, Kasi ho, ni isa, wala pong dumating, Kahit na po naglabas po ng subpoena, ito pong Committee on Foreign Relations para doon ho sa mga resource persons. Okay? Pero ni isa wala pong sumipot po mga kabida. Eto, panoorin po natin yung part po ng Senate investigation kung saan po ay kasama po itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo mga kabida at yung kanila pong guest na si Attorney Alexis Medina, isa pong constitutionalist. Okay? So, eto, panoorin po natin. Kayo galing sa SEC. Okay. Ma'am Desfa was present on March 20. He was present, Ma'am Desfa. That's Deputy Executive Secretary Secretary Liberato, but we had no opportunity to talk to him. Is that correct? Yes. Okay, so ngayon wala tayong testigo. Sino pa? We have Attorney Alexis F. Medina. We also invited retired Police General Oscar Albayalde, not present. Attorney Martin Delgado III, not present. Mr. Adolfo Quizon Paglinawan, not present. General Alex Paul I. Monteagudo confirmed, ma'am, but he's not yet present as of this time. General Fillmore Bondiles Escobar retired. He was invited but not present. Then we also have Captain Johnny Gulia, not present. Captain Elmo Segovia, not present. Flight Officer Wenilyn Salcepuedes, not present. Flight Officer Elinino Santos, not present. Mr. Benjamin V. Ramos sent his regrets yesterday. That would be all. Yes, maraming salamat. Ayun, walang kalatoy-latoy yung hearing na yun. Okay, madali lang po natapos po mga kabida kasi ilan lang yung guest po nila, yung mga actors sana, yung mga main cast doon ho sa hearing na yon wala. Okay? Now, panoorin po natin yung panayam po kay Senator Amy Marcos kasi dala-dala po niya yung mga subpoena Binasa pa nga niya yung mga pangalan doon sa subpoena. Okay? Para po sa hearing po ngayong araw na ito. Subalit hindi ho natuloy kasi ho wala naman pong resource person na dumating coming from the executive branch. Eto, panoorin po natin mga kabida. Courtesy na lang po natin ito sa SMNI, okay? Alright, eto po. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay
dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick Deloso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong subpoena. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga opisyal, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong Ayun, mga kabida. kaya oversight at hindi Yun po yung nangyari, sa kaso. So, iniisa-isa po yung mga subpoena, binasa po niya, kasama po doon ho si Jean Fajardo, yung spokesperson po ng PNP, yung chief po ng Philippine Air Force, at iba pang mga opisyal po ng PNP, mga kabida. Kung tutuusin po mga kabida, hindi naman po covered yun sa subjudice rule, Tsaka meron pong Supreme Court decision mga kabida na pagdating ho sa congressional inquiry, hindi po applicable po yung subjudice rule. Okay? Tapos, pangalawa, when it comes to privilege o executive privilege, hindi naman po yung involved doon ho sa pag-uusap sa executive department yung tatanungin po ng anong tawag po dito, ng komite, Like for example, itong si Torre, bakit? Involved po ba yun sa executive privilege? Ito pong si Chief PNP, Marbel, involved po ba yun sa executive privilege? Andun ba siya nung nag-usap po sila? Okay? So, yun po yung mga ganong tipong tanong po, mga kabida. Kasi ang gusto lang po ng komite na unang-una po ay malaman kung meron bang mali doon ho sa implementasyon po ng warrant of arrest laban po sa dating Pangulo, And evident naman po doon ho sa findings, doon ho sa previous hearing po mga kabida, na meron talagang paglabag, Unang-una, doon ho sa protocol. Pangalawa po, doon ho sa karapatan po ng dating Pangulo para mabigyan po siya ng due process po mga kabida. So ngayon, aabangan po natin yung next move ni Senator Aimee, ng kanyang komite. Kasi hindi ho sumipot, despite doon ho sa subpoena, na inilabas po mga kabida ng Senate Committee on Foreign Relations. Okay, titingnan po natin kung isa-cite in contempt pa niya yung mga opisyal po ng executive branch, kung kaya po niya, dahil ho sa hindi ho pagsipot. Kung tutuusin po, meron pong karapatan po itong Senado, na gawin po itong investigasyon at imbitahan po itong mga resource person, considering meron po silang oversight function po mga kabida. At enshrine po yan sa ating saligang batas. Okay? Wala hong executive order or kagaya po doon ho sa executive order po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dineklara po yun ng Korte Suprema na unconstitutional, di ba? Okay? So, wala hong pwedeng pumigil pag congressional action po yung i-invoke po mga kabida, dito ho sa mga resource person.
Meron ngang subpoena power, meron ngang contempt power. Ito pang pagsagawa po ng investigasyon, di ba? So abangan na lang po natin mga kabida sa susunod po na hearing kung meron man po kung ano po yung next move ni Senator Amy Marcos at ng Committee on Foreign Relations. Kasi gaya ng sinabi ko po, meron na pong subpoena, no? So baka pangalawang beses po magsagawa po ng hearing, magpadala po ng another subpoena. Okay? Pag hindi pa rin sumipot, most likely, yun na po yun mga kabida. Yung to cite them in contempt. Yun kung meron pong guts po itong si Senator Amy to do that. Alright? Para po sa inyong comments and opinion, you can comment down mga kabida sa aking channel. Sa mga hindi pa po subscriber, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.